Totoo yan. Sinabi ko yan. Gutter language. But it was expressed in utter anger. Ganito yan makinig kayo. Pati si Maruhas, before you get wild ideas, hindi ka na ba rapable? Ganito yan. In 1979, 89 rather, let me correct it, 1989, I was in the church hearing mass. Tumawag ang security because Cory Aquino, the president, was online. Lumabas ako, ito ang sabi niya. What is happening there? Ang sabi ko, ano ma'am? Sa yung nasa penal colony sa Panabo. Kung ma'am, nasa Davao City ako ma'am. Yeah, but sabi na, are you not the chairman of the Peace and Order Council? Oh, yes ma'am. O bakit wala kang alam? Sabi ko, ma'am, wala naman Saturday morning, nobody told me. Sabi, there was a hostage taking yesterday afternoon, late. Paalis na ang mga tao, palabas na sa visiting area ng Davao Penal Colony. Tapos pagpalabas na there was a hostage taking, 16 convicts took one each as hostage. So there are 16 hostages and 16 criminals. Sabi ko, ma'am, I will look into it. Sabi niya, do not look into it, go there and find out. So sumakay ako ng chopper ng Air Force at nag-ikot muna kami. Tinignan, sinurbit ko yung lugar and the parang saraw na mataas. Nandoon naka-stop kasi yung papunta pa ako, I was informed that they were able to come to an agreement with the penal authorities na palabasin sila kuna ng sakyan. Sabi ko, hintuan ninyo. I requested Colonel Stares. Sabi ko, block the highway para maabutan ko. Going Agusan na sila. But they were already in the territory of the Agusan province. Nung dumating ako, sinurbay ko aerial, tapos sabi ko, ibaba mo ako sa harap ng jeep. Dating ko doon, dalawa kami ni Colonel Stares. Diyan na siya. Kasi si Colonel at the time. Naghubad ako. Kalaki-laki pa ng tiyan ko. Parang laki ng bulate kasi kakain ko lang. I was eating while I was on the helicopter. Kasi nga breakfast after mass na yun. Pagbaba ko, sabi niya, wag. Sabi ko, wala tayong magawa. Nandito na tayo. So naghubad ako. Tapos yung baril ko, tinapon ko sa tabi. Sabi ko, Adre, wala akong baril. Pwede ako makipag-usap sa inyo. Nung lumapit ako, I could smell the humanity. Lahat ng dumi ng tao, nandoon na because nobody was allowed by the hostage takers, by the criminals, to go out. Kasi sinusundan sila ng army, PC, lahat na. Sabi ko na pwede tayo mag-usap. Pwede ba akong lumapit? So nakita ko na yung dumi ng tao nakahalo na. Pati lahat na. Sabi ko, bakit mo naman, as a matter of fact, I was negotiating, bakit naman ito mga inosente? Kung may paghinakit kayo, hindi pag-usapan natin. Ayaw. There were intransigence there at the time. Wala. Butang inang gobyerno, lahat na. So ako, nakinig lang, I listened patiently, at maya-maya lumapit si Stares. Okay? Sabi niya, may isa diyang bata na hostage, hindi nanay ang nagkarga. Ang bata na yan is only 3 months old. So sabi ko, saan yung bata? Ito yung bata. Tinignan namin, blue na. Walang gatas kasi yung nanay nakatakbo. Ang naiwan sa loob ng takbuhan, yung tiyahin, yung kapatid ng nanay. Yung bata, almost dying. Wala nang gatas, wala lahat. The afternoon before pa. Sabi ni Stares, time is of the essence dito. Ang interest ko lang yung bata. So, bigla ako nagbigay ng bara. Sabi ko, i-release na niyo yung bata, pati yung babae, yung tita, at ako ang magpa-hostage.
So, totoo ka, sabi ko. Sige, release ninyo. Hindi release nila. Mauna na ako. Walang exchange, mauna ako. Tapos palabasin mo. Nung nandoon na kami, another almost 1 hour, isa-isang kaso nila, kidnapping, murder, lahat na. Sabi ko, Adre, hindi tayo tatagal dito, pati ako mamamatay. Kita mo yung, nakapalak-palak tayo dito, every time we move, this is splash there. Sabi ko, punta na lang tayo ng opisina ko, i-hostage na niyo ako doon, sa kwarto ko, pero maglipat tayo, may banyo doon, makaligo kayo lahat, makapaghugas kayo, makapagkain kayo, mag-usap tayo. Usapan namin yung kaso, ganun. O di sige, sabi. So when we went back to Davao City, ako ang hostage nila. It's all in the footages of every network at that time. Nandoon kayong lahat. So, pagbaba sa City Hall, nakatusok pa rin yung Pero sabi ko doon sa mga sundalo, pag nakita ninyo ako may dugo, ubos yun rin ninyo kami lang. Ipasok namin doon. Tapos, negotiate. Gusto niya hingi ng pabor sa nanay niya, kausap niya. So, the mother of Goy was fetched by the Philippine Air Force and brought to Davao and they had the talk. Ako naman, ang plano ko, sinabi ko, yung iba nag-surrender na, itong 4, si Tugoy ayaw. Yung iba naglabas na. Sabi ko doon kay Kalida, pati yung kay fiscal ko, yung boss ko noon sa fiscal's office, sabi ko, sir, city fiscal that time, who was my boss when I was a prosecutor, sabi ko, babarinin ko itong 3 pababa. Total, may malayo mo yung ulo nila, makita ko man. Sabi, ako na ang hirit. Kinausap ko itong kapatid ko na isa. Ito dito nakatira. Yan, kapatid ko. Yan, ang anak ko dyan. Sabi ko, babarilin ko ito. Tinawag ko yung kapatid ko. Sabi, ikaw sa 2, tag-2 tayo. Matapos na sana yon. Isodere sa ever the peaceful man. Tinawagan niya si Kuren. Tapos tumawag si Cory sa akin. Sabi niya, Mayor, I want that hostage taking there. Resolved peacefully. Hindi wala akong magawa. Actually, tapos na sana. Si Jess Dores ang ayaw. Hindi na sa, na sila, dito na ngayon sa Davao City. Metro Discom tawag na noon. 1 month after, may pumasok na prayer warriors. Nag-hostage na naman kasama yung Australiana. Hindi, parang negotiation. Sabi ko, papasok ako mag-negotiate ulit. Ayaw na pumayag ng militar, pati ng police. Sabi niya, ginapang nila gabi, yayariin ka dyan. Sabi ko, huwag ninyong payagan, mag-sniper nga. Sabi niya, sir, hindi pwede yan kasi nasa loob. Wala kaming line of sight na maganda. Maya-maya, they were waiting, lumabas na bigla. Ginawang human shield, bata, 2 babae, isa yung puti, tapos may 2 lalaki. Ayaw talaga ng militar. Ayaw ko rin. Ganun pa the same naman. Gusto nila ng jeep. Sabi ko, ayaw ko. May mga opisyal doon na pumayag. Sabi nila, okay. Payag kami, sabi ko, ayaw ko. Magbarilan tayo dyan mismo sa labas. They will fight it out. Sabi ko dyan, yan, pumilit sila. Nung matapos yung putukan, pagkatras, yun na yun. Di binalot nila. Doon lang kasi kinuha yung patay. So, kinuha nila ng mga sundalo. Tapos, pumasok bigla yung mga kriminal sa loob. So, another negotiation. Hindi na pubayag. Yung nakita ko yung bata na was still breathing, pero doon namatay mismo sa barracks na. But he was in the throes of dying.
Doon siya natapusan ng buhay. So, pinagtapat-tapat, binukas ko lahat ng mga. Tapos yun, in my utter anger, gutter language yan salitang kadto. Nung binuksan ko, bata ko, ito, galit ako noon nagsasalita. Ang ganda-ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina na unahan pa ako, patayin mo lahat. Yun. Sa galit yun, I was not joking, yung pag-narrate ko doon sa Amoranto, naturalmente, para ka namang akto. But you have the footages, I'm sure, lahat kayo, the major networks at that time in 1989. Sinabi ko na, binuksan ko yung isa kasi dinaan sa amin, tinignan namin. O sabi ko, to, dahil na, ang ganda pa, mukhang artista galing Amerika, putang ina ito, naunahan pa yung mga mayor. Naunahan pa ako ng mga animal na to. Kinuha ko yung usi ko, tapos tuloy-tuloy na ako. Kaya, sumunod kayo, ayaw niyo. Tapos ako yung unang the first balik sa isang magasin, inubos ko, bro. Yun. Bakbaka na kami. Patay lahat. Tapos nung pagkahapon, tawag yung punerarya kung sino magbayag ng kabaong. Putas sabi ko, putang ko na niya, hindi ako magbabayag na. Sabi ko sa polis, bili kayo ng banig, balutin niyo yung mga unggoy na yan. Tapos sa anilibing ko, doon sa public cemetery, sabi ko, isang butas lang. Wag mo silang bigyan isa't isang libingan. Isang butas lang, lagay mo sila din. Sabi ng maya-maya, tawag, sir, tubig na. Hayaan mo, sabi ko. Para magpalamig sila niyan sa lupa bago sila umakyat sa impyerno. Yan na totoo. I'm sorry if it came out at this late. Pero yan talaga totoo. Kinikwento ko yan, sabi ko, Rojas, panay ka ng arte mo. Magpa-hostage ka lang kasi isang barbero ng gunting okay na ako. Believe na ako sa'yo. But I said it in utter, I was angry at the time. Ginawa niyo yung pelikula. May pelikula nga yan. Ginawa ang pelikula yan. Sabi ko talaga, totoo yan. Tinignan ko sa tapos yung bata na gumaganon at tapos dyan sa harap namin namatay, uminit talaga. Talagang pumutok ako, tapos tinignan ko, sino pa no? O ito, sabi ko, puti. Maganda, parang artista. Putang ina na unahan pa ang mayor. Ubusin din nyo. Sutukit. Yun ako yung pusi ko sa pick-up ko. Tapos, diretso-diretso na ako. Mag-ubos ako na isang magasin. Mayor, ka to nga video kay viral karon sa... Oh, well, that is my explanation. If you do not believe it, there's the network, they can see it. Ngayon, yung pagsabi ko, gutter language yan. Ganun ang mga lalaki pag nagsalita. Oh, putang ina, naunahan mo pa ako, let's ka. Yan, totoo yan. Sorry kung hindi nagustuhan ng iba. Or yan ang totoo. That is an incident, but there is a story behind it. Yung pagsabi ko ng, oh, ito, naunahan pa ang mayor. That is a bad incident. It was a bad remark. It was a bad joke. It was not a joke. Talagang galit ako sinabi ko. Ganon ang lalaki magsabi. Oh, utang ina mo, naunahan mo pa ako. That's a cliche. Ganon talaga. Yung mga gago, ganon magsalita. So, hindi mo talaga yung ginamin mo? Well, it's recorded. Galit ako. At kung may mangalayang ganon, baka ganon rin ang masabi ko. Binabatikos kayo ng mga kalaban niyo sa politika, ni Binay, tsaka ni Mayor, ni Rojas. Kung wala kayong pinatay at takot naman kayong magpa-hostage kasi baka magkamali ka ng sagot, wag ka na lang magpresidente. Yun ang buhay ng isang tao, maraming dadating. Pero ako naman ay gawa ko para sa kapwa ko tao. Pinatay ko nga lahat eh. And I was investigated by a congressional committee. Pumunta doon. Tanungin mo, look into the records of the Congressional Committee of Poblan. Pumunta sila dito, inimbestiga ako. Right at the start, who would be first to be called as a... Sabi ko ako. Tapos sinabi ko, who gave the order to shoot? I did. Why? Because they were armed with 2 16s and 1 M14. And there were already persons killed.
Anong hindi ko daw? So, putang ina, shoot to kill. Ubusin mo. Mayor, ang Listen to my explanation. I will not. As a matter of fact, I am even willing to lose the presidency. Do not make me apologize for something which I did na talagang at it was called for by the moment. But I can lose the Gabriela and all. Wala akong pakialam. Sabi ko sa inyo, I will not die if I do not become president. But certainly, as a matter of honor, I will stick to my guns. I said it in the heat of anger. Kung kayo nang doon na, sige mga kabrida, si Mar, pati si Rojas, it's all recorded. President Aquino called, there is Duresa, nandyan si Fiscal, lahat. Yung media, yung record ninyo, lahat kayong mga network, mga Maynila, nagliparan dito. And so, why don't you just look at the record? Sabi ko talaga, putang ina tong mga to. Naunahan pa ang mayor, ang puking ina, sabi ko, patayin mo lahat. Oh. Sa galit, ganun talaga magsalita ang, galing ako dyan sa baba eh. Hindi naman ako anak ng kunyo. Well, I can retire. Ito ba? Yung mga kapatid ko. Yan ang tumulong, sabi ko, pirahin natin. At ako, yung anak ko. Wala akong, ginawa ko. I will, in this particular, it's Invictus. What's it? Last 2 lines of Invictus? There's the 2 lines daw. Parang sinabi ko, ginawa ko. I am invoking Invictus. I'm sorry in general. Because magsabi ko, sorry to a particular entity or person. I'm sorry to the Filipino people. It's my style. It's my mouth. I said it in the heat of anger. Mayor, But listen to the story behind. Huwag kayong basta na lang paambak-ambak dyan. Apo. Mayor, meron naman pong mga netizen na sinasabi, ginawa niyo raw joke yung rape. Totoo po. No, I was not, it was not a joke. I said it in a narrative. I was not smiling. I was just talking plain sense narrative kasi alam ko pag ginawa ko yung particular episode ng buhay ko, makakita sila, oh, may dinagdag ka doon na hindi mo sinabi. That's why yung humanize, nilalabas ko na kaagad para wala na kayong mahabol sa akin. I said it. And so, ilagay rin yung sitwasyon ninyo sa akin. There is a hostage. Tapos, gusto mo nang patayin. Pinawala naman ako ni Corazon Aquino. Hindi sana doon pa si Idol. Sabi ko itong shooter to eh. Sabi ko, pinatawag ko yung kapatid ko. 4 o tag-2 tayo. Sige. Yan. Gusto niya akong presidente. Kung maniwala kayo, you have the records. TV and all. Kung ayaw ninyo ng ganong tao magsalita, pasensya. Di doon kayo sa English spokening. Yung mga kunyo. Doon kayo sa mga magnanakaw na wala namang ginawa. Ay, ano namang ginawa? Mas katapangan mo. Magpa-hostage ka daw ng barbero, be. Binay. Puro ka lang nakaw dyan. Buti ka pa. Ako dito nagpapa-hostage pagtrabaho. Expense of my sinusugal ko buhay ko dito. Kayo dyan, nakaw ng nakaw. Wala namang kayong ginawa. Mayor, I am the master of my fate and the captain of my soul. If it brings me down, let it bring me down. If it brings me up to the president, well and good. I will serve you, but I will not
as a matter of honor, apologize for something, as a matter of principle, I will apologize to the Filipino people. Why? Because in the first place, every crime that is committed against a hapless citizen is always a responsibility of government. That the incident turned out to be bloody and gory, sorry. Pero kung sabihin mo yung bunga ko, as a matter of principle, I will not. I will not for the life of me. I can lose the election today. Hindi na lang ako maka-atras kasi marami na nagbigay sa akin ngayon na mataas na ang rating ko. No, kaya kung tumagal yung rating ko, tumaas ka, wala, bibigay ng pera. But may kunti ako, so I was able to move around, go to some places, campaign there. Pero tell Gabriela, as a matter of principle, I will not. I putang ina nandoon ako sa dugo. You want me to be courteous, to remember to be courteous all the time. Salitang gutter yan. Kasi galing ako dyan. Nasusunod ko lang yan doon sa mga, saan ako lumaki noon, dyan sa Barangay Jacinto Boulevard. Hindi ko problema ang problema, tingnan ninyo, anong ginawa ko? Huwag kayong makinig sa bunganga ko. Kasi ang bunganga ko talaga bastos. Kasi lumaki ako sa neighborhood na puro bastos. Sinabasabi ko sa inyo, mahirap lang kami. Nakita mo yung bahay, oh. Tingnan mo bahay ni Marcos Binay. Lalo na kay Binay, may elevator pa. Putang, inakatamad mo. Hindi ka makagamit ng hagdanan. Mayor Salud. My answer, no apologies to any particular entity or person. To the Filipino, yes. Because it happened. And that is what I said, I'm sorry. Kasi kailangan mo, gwardyahan mo talaga yung paligiran mo. If there's a crime, if there's an innocent people killed for that day, that is the responsibility of government. Especially if you're a taxpayer. To that extent, I'm saying I'm sorry to the Filipino people. But to apologize to Gabriela, do not control my mouth. This is my mouth, God-given to. As a matter of apology, I will not. I will never. At huwag kayong mag-alala. Pag natalo ako, that is your. Gabriela, pag natalo ako because of this, di maligaya na kayo. Yun na ang bayad ninyo. So just pray that I will lose. And I would even say that Gabriela says that do not vote for me. Unahan ko na kayo. Do not vote for Duterte. He has got their language. Sabi ng Gabriela, sabihin ko na para sa inyo. Sige. Mayor, how about Alam mo, Gabriela, ang lahat, biday, election is not all to a man's life. Dalhin ko yung anong dapat kong gawin. I bind to it. My mistakes, my fault. You do not have to fuck it. Nga kung ganun-ganun. Ako na magsabi, sabi ng Gabriela, huwag ninyong butuhin si Duterte kasi masama ang bunganga. Ba't makinig kayo sa istorya? Sana hindi kayo ang mangyari. But if one day gano'n mangyari sa inyo, then hindi ko naman, I hope it will not happen to you, to your daughter. I was the other day sa Laguna. Ito, makinig kayo, ha? I have to put something in my eyes kasi nag-laser ako. Huwag mo muna isipin yung police, yung judge, yung human rights, yung ombudsman. Forget it. Let's go by the most fundamental issue dito. The eternal equation of justice. Karma. By what right do you have to cook shabu? Sell it to my daughter and son and make them crazy for all time. Hindi ko nga pinadapuan niya ng langaw o lamok. Bakit gawain mo sa ama?
isa pa, ito ang the tragedy of it all. Sabi ko, anong nagawa ng ama o ng ina ng isang bata na i-rape ninyo, sisirain ninyo ang katawan ng 1 year old, 2 years old, tapos papatay ninyo? Anong kasalanan ng nanay pati nanay na ginamit ng Diyos para yung... So where is justice there? Alam mo, kakasabi ko lang, nagsasalita ako, you know what? Ayun sa Laguna, you check it out. You check it out. May nagbulog sa akin ang pulis, sabi niya, sir, may nangyari talaga na yun. Bakit? I was interrupted. Sir, may kanina sir, may pinatay na banda, na rape. Pinatay, minartilyo. You check it out. At that was the other night. Minartilyo, sir, yung dalawang nahuli, tapos yung dalawa. Sabi ko doon sa polis, hanapin ninyo yung dalawa, putang ina, patayin ninyo. Yeah. Sabi ko doon sa Laguna, tinawag ka, saan ka mga polis? Hanapin ninyo yung dalawa, patayin ninyo. Yung mga ombudsman, human rights. Salamat.